Shalom, Shalom Alaikum mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Lunes. At binabati ko ang bawat makikisa ng kapayapaan. Shalom. At sa araw na ito ay binabasa natin o babasahin natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan at pinagninilayan natin. Tinatawag din natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat bagamat napakalawak itong platform na ito, yet alam natin na maraming dadaan lamang pero hindi naman talaga makikinig sa atin. Yet we are continuously doing this dahilan doon sa sinasabi ng Panginoon doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 to preach the Word of God in season or out of season. At sinasabi pa rin doon na convince and reprimand and rebuke ang sinasabi. And then pinag-uusapan din natin from time to time ang ating pananampalatayang Katoliko sapagkat alam naman natin na kung hindi natin ito pag-aaralan at pag-uusapan, ito ay patuloy na magdudulot na marami sa ating mga kapwa Katoliko ang patuloy na lumilipat sa mga iba't ibang mga sekta. So, tinatawag din natin itong ginagawa din natin ito bilang pagtupad sa kalooban ng Panginoon sapagkat in our baptism ay nakikibahagi tayo sa tatlong ministeryo or threefold mission ng Panginoon, yung pagiging hari, pari at propeta. At sa pagiging propeta natin ay nagpapahayag or nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. At sa araw na ito, itong background ko pala ay ang parokya ng Immaculate Heart of Mary sa Daang Bakal, Antipolo. Ayan. Pupunta kami doon ng Saturday. So, tinaanggin din natin sa araw na ito ang salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 that the weapon of our battle are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. Okay? So, shalom ulit mga kapatid, shalom. And the gospel of the Lord is taken from the gospel according to St. Luke chapter 8. Okay. Verses 16 to 18. Glory to you, Lord. No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sits it under a bed. Rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care, then, how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. And so, wala daw nagsisindi ng ilaw para itago. Sabi ng Panginoon, kundi nagsisindi ka ng ilaw for others to see. Di ba? So, at ang purpose ng ilaw para maliwanagan ng iba at magiging kapakinabangan yung ilaw. So, kung nag-ilaw ka lang para itago, so na parang nonsense, di ba? So, nonsense. Anong purpose nun? So, yung sinasabi ng Panginoon na kapag nag-ilaw ka, ay
kinakailangan ilagay mo sa lagayan for others to see. At yan din yung sinasabi ng Panginoon doon sa sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Kung pupuntahan natin doon, we will go to Matthew chapter 5. Ito yung pinaka-purpose kung bakit natin ilagay yung ilaw natin sa patungan para makita ng iba. At ito po yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Specifically for dito sa verse 14. Sabi niya dito, "You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and then put it under basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house." So yung purpose ng ilaw for others to see, na makita ng iba, makita ng magkaroon ng liwanag, at ito yung magiging parang liwanag mo rin sa iyong daan. So, ibig sabihin, napakahalaga talaga ng ilaw sa atin, mga kapatid. Kasi kung alam naman natin na tayo, most of the time, kapag naka-encounter tayo ng brownout, or nakatira ka sa probinsya na walang kuryente, napakahirap. Diba? So, kahit yung mga magsasaka, yung mga tao na nakatira sa probinsya na walang mga kuryente, ang ginagawa nila ay tinatawag na sulo. Ayan, sulo. Pero later on ay flashlight. Sa amin, nung panahon na may mga sundalo sa amin, ay we are not allowed to use flashlight. Kasi kung flashlight, ikaw lang siyang makakakita. Bawal sa amin yon, pinagbawal ng mga sundalo. So, kinakailangan sulo ang gagawin mo. Kasi kung wala kang ilaw, ang hirap mong pumunta sa isang lugar na wala kang nakikita. It seems your direction is, mahirapan ka na malocate yung pupuntahan mo kung wala kang ilaw, mga kapatid. So, napakahalaga ng ilaw. Kahit sa atin, kapag magkaroon ng brownout, lalo kami dati sa probinsya, kapag pumunta kami sa ibang mga lugar, may mga maluluko na yung, lalo na kapag dumaan ka ng Pilapil, di ba? Kasi kung ang lugar niyo ay talagang bukid, kapag dadaan ka sa Pilapil, kapag walang ilaw, ang liit lang mo ng Pilapil, mga kapatid. Ganito lang, kalalaki yung mga Pilapil. So kung wala kang ilaw, malalaglag ka. And then, may mga tulay. Yan, tulay. May mga tulay na may guiding siya, mayroon siyang hawakan na kawayan. Ngayon, kung walang ilaw, may ibang mga maluluko, nilalagyan nila ng dumi or putik yung kawayan na hawakan para magiging guide para makatawid. So, it is very hard na walang ilaw. So, ibig sabihin, napakahalaga ng ilaw. Kaya nga, sabi dito ng Panginoon na you are the light, and then, dapat ang ilaw ay hindi tinatago sa basket, kundi inilalagay siya sa isang patungan para makita ng marami. So, kung titingnan natin dito sa Bible, ang ilaw na ito, mga kapatid, ay of course, kung i-dig deeper natin, is ang Panginoong Jesucristo mismo yung ilaw. So John chapter 8 verse 12, di ba? Sabi niya, I am the light of the world. Pero pagdating dito sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Sinasabi ng Panginoon na you are the light of the world. Paano nangyari yun? Na sinabi niya doon sa John chapter 8 verse 12, He is the light of the world. Then, pagdating dito sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Bakit? Ayan, yun. Para ibig sabihin to, tayo, di ba?
tayo na mga tumanggap sa Panginoong Kristo, of course, yung tinanggap natin, yung liwanag ng tinanggap natin, yun siya yung nag-radiate, mga kapatid. Yan. Para tayong buwan, di ba? Para tayong buwan na yung liwanag natin galing sa araw. And then, the light that we are spreading is not from us, but from the Lord. Ibig sabihin, kung ano yung liwanag, yung Panginoong Kristo na siyang sumasa atin, ay siyang nagliliwanag na dapat makita ng ibang mga tao. Ayan. Merong tinatawag na, merong ngayong bago ako nakita dito sa TikTok, sabi niya tinatawag na Jesus Gloom. Na nung nagkaroon sila ng conversion, ipinakita nila yung mga picture nila or yung mukha nila prior sila ma-revert or ma-convert sa Panginoon. Ang ginawa nila, pinakita nila yung mga pictures nila na kung yung tinatawag na Jesus Gloom. Lumiliwanag. Lumiliwanag yung mukha. Sa term nga ng yung aura. Yung aura. Ayan, sinasabi nila yung aura. Yung mukha ay lumiliwanag. Yung gloom. Glooming because of the Lord. So, ang Panginoon sa John chapter 8, verse 12, siya yung liwanag. Pero nung tinanggap natin siya at nakiisa na tayo sa Panginoon, ang Panginoon na siyang liwanag ng sanlibutan ay siya yung liwanag na nakikita sa atin. So hindi yon mga hindi yon contradiction, mga kapatid. Kasi nung tinanggap natin ang Panginoon, yung liwanag na nasa atin is not coming from us but from the Lord. Because Jesus is the light of the world. Yan. So, binibigay niya sa atin, tayo ng mga mananampalataya, dapat nagliliwanag tayo. Kasi kung walang liwanag sa daigdig na ito, ay di ang dilim, mga kapatid. Kaya nga, kung wala tayo ng mga Kristiyano, edi ano magiging standard ng daigdig na ito, mga kapatid? Di ba? Kasi kung wala tayong mga mananampalataya, wala tayong tagasunod ni Kristo, ano yung makikita natin na standard na introduce dito sa daigdig? Asahan ba natin yung mga atheist? Ano yung standard na i-introduce ng atheist? Di ba? So, magulo, madilim. So, ibig sabihin, na tayo ng mga mananampalataya ay kinakailangan talaga natin ipakita yung ating liwanag sa daigdig na ito. Hindi natin pwede itago, mga kapatid. Hindi pwede manahimik ka lang. Di ba? Kaya nga kahapon, September 21, although hindi kami nakapunta, hindi talaga ako nakapunta, mga kapatid, kasi natapat doon sa first activity namin, na physical and sports activity namin, introduced to us by our spiritual director, na every third Sunday ay magkakaroon kami ng physical activity or sports activity. So, hindi kami nakapunta. Pero of course, nakikisa tayo dun, mga kapatid. So, kinakailangan na ipakita mo yung liwanag mo. Ipakita mo yung paninindigan mo. Hindi pwede mo itago. Yan, mga kapatid. Okay? So, sabi dito, it is set on a lampstand where it gives light to all in the house. So, una, sinabi natin kanina, Jesus is the light of the world. But later on, sinabi niya, you are the light of the world. Tayo na, mga mananampalataya ay liwanag din para sa sanlibutan. Kasi ang Panginoong Kristo na ating dinanggap ay siyang nagsished ng light. Okay? And then, at ang liwanag na ito ay ang salita din ng Diyos. Kasi kung hindi rin contradiction, kasi ang Panginoong Kristo ay salita rin ng Diyos.
Di ba? Sa John chapter 1, verse 1 to 3, at saka sa verse 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. And we saw His glory. Diba? Sabi ng mga lagat. The glory as of that Son of the Father. And then pagdating doon sa Psalm 119, verse 105, di ba? Ano sabi doon? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay, nakanta natin yan. Kapag mga Holy Week na sinasubstitute natin sa Hallelujah, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, verse 105. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo na tinanggap natin ay siyang nagliliwanag sa atin. And then, kung isinasabuhay natin ang salita ng Diyos na siyang liwanag, makikita ito dapat sa atin, mga kapatid. At hindi natin ito itinatago. Diba? So, dapat makikita sa atin yung salita ng Diyos na ating binabasa ay dapat hindi lamang binabasa, kundi na isinasabuhay natin. Yan. Isinasabuhay natin yung salita ng Diyos. Nagiging liwanag tayo sa iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, try to imagine kung walang ilaw, napakahirap kumilos na walang ilaw. Napakadilim. Kung wala tayo ng mga Kristiyan ito sa daigdig na ito, ano na lang kaya mangyayari? Di ba? So, ibig sabihin, ganun tayo kahalaga, mga kapatid. As a matter of fact, kung titingnan natin dito sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, binanggit din ng Panginoon yung asin. Sabi niya, you are the salt of the earth. Di ba? Sabi dito, you are the salt. Sa Matthew chapter 5, verse 13, you are the salt of the earth. Alam naman natin, mga kapatid, na isa sa katangian ng asin, it preserves. Lalo ng panahon na yun, ng panahon na wala pang refrigerator. Hindi ba? Mga kapatid, salt preserves. So, paano kung ang daigdig ay wala ng presence ng salt? Kung walang presence ng light, kung walang light, madilim. Kung walang presence ng salt, anong mangyayari? Corruption, pagkabulok ang mangyayari. Ibig sabihin, tayo ng mga mananampalataya ay napakahalaga ng role natin bilang mga Kristiyano. Hindi pwede na mananahimik ka lang. Di ba? Kaya nga ang mga Kristiyano, tayo sa ating simbahan, especially sa ating sa Catholic Church, kapag may corruption, hindi pwede manahimik ang simbahan. Kasi yun yung ano natin, yun yung panawagan natin. Hindi mo pwede na ipag-pray lang. Di ba? Nung nagkasala si David, pinagsabihan siya ni Propeta Nathan. Nung gumagawa ng kalikuan si Herodes, pinagsabihan siya ni John, ni Saint John the Baptist. Si Herodes, tanggap niya na bagamat nasasaktan siya, tanggap niya yung sinasabi ni John. At gustong-gusto niyang pakinggan si John. Ang problema, yung asawa ni Herodes. Diba? Ngayon, ang presidente, hindi ko lang alam kung baka yung asawa din ang problema niya. Baka ang presidente nakukonsensya din. Pero yung asawa, baka
Di ba yung isang hari din, napangasawa niya, si Jezebel. Sino nagdala sa kanya ng kapamakan? Di ba? Yung asawa din. Yung si Propeta Elias ay gusto niyang ipapatay. Yan. Ibig sabihin, tayo na mga mananampalataya, mga kapatid, we need to speak the truth. Because truth is Jesus. Diba? John 14:6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So, hindi pwede na kung Kristiyano ka, hindi mo pwede sabihin na, ipag-pray ko na lang. No. Kasi kung makikita natin yung pattern, na talagang nung nagkamali sila, may ginagawa silang kalikuan, ay pinagsabihan sila ng mga lingkod ng Panginoon, si Propeta, si John the Baptist, si Elijah, si David. Di ba? Hindi sila pinabayaan. Hindi kumuhari sila, hindi na sila pinagsawikaan. Pinagwikaan sila. Bahala kung ano, depende sa kanila kung ano yung magiging response nila, mga kapatid. Pero of course, alam natin na kapag hindi nila pakikinggan yung sinabi sa kanila ng lingkod ng Panginoon, ay time will come na mananagot sila sa Panginoon. Di ba? Oo. Okay. So dito mga kapatid, babalikan natin yung Ebanghelyo. So, ibig sabihin mga kapatid, na tayong mga mananampalataya ay ipakita natin yung ating liwanag. Ipakita natin yung ating paninindigan. Ipakita natin yung ating pagiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, hindi pwede na mananahimik lang tayo. Ngayon, kung ikaw Kristiyano ka, pero instead na nasa side ka ng simbahan, andun ka sa side ng mga politiko, na alam naman natin na itong mga politikong ito ay may mga katiwalian na ginagawa. So, paano mo mapagsasabihan kung meron kang andun yung inclination mo, nakakling ka doon sa politiko na yon. Diba? Ako dati ganun eh. Ang politiko, may inclination ako sa isang politiko na kahit alam ko na later on, nalaman ko ng politiko na yun talagang hindi naman matuwid na pamumuhay niya eh. Obvious naman, kitang-kita naman eh. Parang mas pinili ko pa na kontrahin ang simbahan noon kaysa kasi inaatake nila ng simbahan ang politiko na gusto ko. Maraming Katolikong ganun ngayon eh. So instead na nasa side ng simbahan, nandun sa politiko. So ngayon, kung may katiwalian na ginagawa yung politiko na pinapanigan mo, paano mo pagsasabihan? Di ba? Parang nagiging panatiko ka sa isang politiko. Di ba? Na instead na may pakinabang ka, ninanakawan pa tayo. O, di ba? Kaya, sa SSS lang, di ba? Yung claim, supposed to be the claim namin sa dalawang in-laws ko. Ang hirap-hirap ma-claim. Halos ayaw ibigay. Ang dami-daming na-require ng mga requirements. My goodness. Kasi kaya pala ganun. Kasi baka pati yung pera ng SSS ay winawaldas nila. Di ba? Na ano dati yun, pinropose na yung Maharlika funds na ang budget mang bumula dyan sa may kukuhanin sa mga galing sa government institution. Kaya palang hirap mag-loan or mag-claim ng
ng benefits. Kasi, ayun na nga, yun ang nangyari ngayon. At kung didiretsuhin natin, mga kapatid, ito kung didiretsuhin natin, sabi rito, for there is nothing, verse 17, for there is nothing that is hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Yan. Ayun na yung nangyari sa atin. Di ba nung nakalipas na taon, nung nakalipas na taon sa SONA ni PBBM, nabanggit na yan about the flood control. Hindi natin pinansin, hindi natin masyado pinansin. Hindi ko pinansin, ako mismo hindi ko pinansin. Pero nitong taon na ito, na ang Panginoon na mismo ang nag-expose sa anong paraan. In-expose ng Panginoon itong mga lihim. Actually, parang hindi na lihim, lantarang pagnanakaw sa kabanan ng bayan. Anong nangyari? Baha dito, baha doon. Isang oras na ulan, baha na kagad. So, inilantad ng Panginoon. Kaya kung titingnan natin itong Luke chapter 8 verse 17, walang lihim na hindi malalantad. Okay? For there is nothing hidden that will not become visible, na hindi makikita. And nothing secret that will not be known and come to light. Kaya yun yung sinabi din ni Senator Lacson. Sabi niya, excuse me, baka na use in vain ko na yung name ni Lord. Pero sabi niya, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan para ma-expose ito. Di ba? Grabe ang baha. Unang-una kaya pala yung sa Bulacan, di ba? May mga part sa Bulacan na hindi halos hindi magsasubside yung baha. Kasi taga doon pala yung BGC boys na yung mga naimbestigahan sa Senate. Sila yung BGC boys na tinatawag. Grabe yung mga ilang milyon yung pinapatalo nila, nilalaro nila doon sa casino. Diba? Pero of course, ang analysis ni Senator Lacson, ang purpose nila doon is para money laundering. Oo nga naman, tama nga naman. Kung titingnan mo, maglalaro sila sa casino para palalabasin na hindi ito galing sa nakaw. Ito'y napanalunan namin sa casino. Sabi naman ni Senator Tito Soto na nabahala sa dun sa komento ng taga Civil Service Commission na okay lang daw. Whereas, nasa batas mismo ng isang government employees or officials ay bawal casino. Sila itong BGC boys na ito, na-expose sila na tag-ilang milyon-milyon yung kanilang ipinapatalo or nananalo din sila. Ilan nga, 950 million. Try to imagine that. Yung sinusugal nila. You see? Kaya pala yung Bulacan, grabe yung baha sa Bulacan. Kaya nga may mga tricycle sa Bulacan na ang tataas ang gulong. Sila yung unang in-expose ng Panginoon Grabing baha doon. Tapos itong taon nga ito, ngayon nga, na sa flood control doon sila grabe yung pagnanakaw na ginagawa. Substandard, walang bakal yung mga riprap. Walang bakal. Tapos meron pa nga pinakita yung mga crack ng project nila tinakpan ulit. So obvious na hollow doon sa loob. Walang protection. Substandard yung binao na bakal, dapat 12 meters doon yun. Ang ginawa na ibinao na bakal, 6 meters lang. Nakita mismo ni DPWH Secretary Vince, yung bagong DPWH Secretary. So,
ang sinasabi dito ng Panginoon sa Luke chapter 8 verse 17 is talagang walang lihim na hindi makikita. And nothing secret that will not be known and come to light. So that is why tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga mananampalataya, ng mga Katoliko, dapat wala tayong nililihim. That is why ang simbahan natin mayroon tinatawag na Sacrament of Reconciliation. O ano man yung nililihim natin ng mga pagkakasala that parang it seems na parang hindi ka until now ay hindi ka pa rin nagkakaroon ng kapayapaan, then maybe that is the time for you to go to the Sacrament of Reconciliation. Kasi kapag hindi mo yan ikukumpisal, yan yung patuloy na gagamitin ng Diablo sa iyo. Iaakusa sa iyo ng Diablo yan, mga kapatid. Pero kapag nakumpisal mo na yan, wala na siya may akusa. Kasi kapag naipatawad na ng Panginoon, nabubura yan sa Panginoon. So, hindi ka na niya ma-accuse, mga kapatid. So, mas mainam na wala kang nililihim. Go to confession. Isang pare naman, hindi naman yan iyan ng pare. Hindi naman niya ilalantad ng pare. Kasi meron silang vow about that na hindi seal. May seal ang confession, hindi pwede ano yan. So, it is better for us na wala tayong tinatago, mga kapatid. Kasi, yun nga, sabi dito, walang lihim na hindi malalantad. Tsaka at the same time, kapag may lihim ka na kasalanan na ginawa, talagang i-accuse sa iyo ng demonyo yan. Lagi niya ipaalala sa iyo. Pero kung nakumpisal mo na, wala na siyang karapatan na i-accuse ka pa. Kasi ang sabi ng Panginoon na kapag nakumpisalan natin, ay the Lord will make us white like as snow. Diba? Sa Isaiah chapter 1 verse 18. Andun din sinabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9. That if we confess our sins, He is ready na ipagpatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ngayong may isang bata yata, yung isang babae, na nagsabi na nakausap niya raw ang Panginoon. So, to confirm kung totoo, sabi nung pare, sige nga, tanungin mo siya kung ano yung kasalanan ko. So, nung bumalik yung babae, sabi niya, wala raw siya maalaala. So, once na nakumpisal natin yung ating mga kasalanan, mga kapatid, nabubura yan sa Panginoon. Hindi yan, mystery of faith, hindi yan nanatili sa mind ni Lord. Kasi, napatawad na kaya nabubura yan. Hindi katulad ko minsan sa atin, kapag nagkasala, inuulit-ulit natin. Pero dapat, kung napatawad mo na yung kasalanan na yun, hindi mo na dapat siya isumbat sa sunod na mga araw. Kasi napatawad na nga Di ba sa 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, love doesn't keep a record of wrong. So kung napatawad na yun, dapat hindi mo na isinusumbat ulit. Lalo sa mag-asawa, di ba? Kung minsan, napatawad na, isinusumbat pa rin. Okay? Yan. So, balik tayo doon. Ito yung Luke chapter 8 verse 17. For there is nothing that is hidden that will not become visible. Ito yung mga magnanakaw sa kaba ng bayan, yung mga yun nga. Whether they will accept it or not. Itong mga buhaya or yung termino na yan, kasalanan nila yan, na sila mismo ang naging dahilan para tawagin sila mga buhaya. Sabi nga ni Robin, hanggat may baha, may buhaya. So, itong verse 17 na ipinapatunayan lamang ng Panginoon sa atin ngayon na totoo ito. At totoong nangyayari. Kahit sa spiritual aspect, mga kapatid. Yung mga leader, ito sasabihin natin, for there is nothing hidden that will not become visible and nothing secret that will not be known and come to light.
kahit sa political aspect or sa ating personal na buhay or maging sa spiritual na aspeto, sa spiritual aspect. Sige nga. Ang Panginoong Jesucristo, of course, maraming mga tao or mga agnostic or mga atheist, sa pelikula ni Dan Brown, pinapalabas na ang Panginoong Jesucristo, asawa niya, na sa agnostic, sa mga agnostic Bible, asawa daw ng Panginoon, si Maria Magdalena, at nagkaroon sila ng anak. Pero, of course, kung iimbestigahan natin, sa mga dokumento, mga old, ng mga dokumento, mga manuscript, at maging sa patutuo ng mga alagad, walang asawa ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Wala siyang pinapatay. Ngayon, yung mga leader, di ba? Mga leader ng mga pundador ng mga sekta. Itong reality, hindi nyo naman matanggi talaga to. Halimbawa, huwag magagalit. Ito sasabihin natin. Halimbawa, yung founder ng Mormons, si Joseph Smith, inapag-alaman na ang dami niya palang asawa, mga 40 hata yun. Inamin din naman daw ng pamunuan ng Mormons. Dami niyang asawa. Di ba? Dito sa atin, may leader, ngayon nakakulong, na nasabi ay na-involved sa trafficking. Of course, yung mga miyembro niya, na pinagtatanggol siya, of course. Pero ang Panginoong Jesucristo, walang may akusa sa kanya. Because He is the light, nothing is hidden. He is the light Himself. Walang dilim sa Kanya. So, ibig sabihin, walang natatagong hidden part sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Everything is exposed. Diba? Pero itong mga leader na ito, dito lang sa atin, di ba? Yung may nakulong na nga. Tapos may isa pang leader dito sa atin, na kinasuhan din ng rape. Di ba? Leader din ng isang sekta. Kinasuhan ng rape. Tapos sabi, may nagnakaw dati ng pabo. Yun, sikat na sikat yan. Nagnakaw ng pabo. Di ba? So, lahat. May isang founder din ng isang relihiyon. May asawa na 6 years old. Tapos kinonsumate niya yung marriage niya at 9 years old yung bata. At nag-lead siya ng mga ilang digmaan at marami siyang pinatay at pinapatay. Pero kino-consider siya na role model. Ilan yung asawa niya? Pero kino-consider itong founder na ito ng isang reliyon ay kino-consider siya na role model. Pero nag-lead siya ng mga digmaan. Marami siyang ipinapatay. Namatay siya sa pagkalason. Unlike nung kay kay Saint Benedict. Di ba si Saint Benedict, kung makita nyo, how many times he was attempted to be poisoned, na nalalasunin, hindi nagtagumpay. Una, yung isa inumin, then pangalawa yung sa tinapay. Yung sa tinapay, inagaw ng uwak yung tinapay, may lason. And then yung sa baso, na-shattered yung baso bago po man inumin. So itong propeta na ito, na kinikilala nila, na founder nila, ay nilason ng isang Jewish woman. So, nothing is secret that will not be revealed. Sa Panginoon, ano ang maano nila? Di ba? Ano yung may akusal nila sa Panginoon?
Wala. Because Jesus is the light of the world. Nothing is, ito sa John chapter 1 verse 5 yata yung mga kapatid. Ito po punta natin na. Ang sabi dito, sa John chapter 1 verse 5. Okay. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. John chapter 1 verse 5. Mga kapatid. Na sa kanya wala man lang kaunting kadiliman. Ano ba? So yun, mga kapatid. Na pagdating na araw, kung may nililihim tayo, balang araw ay ilalantad yan ng Panginoon. Lalo na kapag hindi natin nakumpisal, hindi natin na ikumpisal, hindi natin na isiwalat or binigay sa Panginoon, hihingi ng kapatawaran. Kapag hindi natin hihingi ng kapatawaran, mga kapatid, yan yung patuloy at gamitin ng Diablo na iakusa niya sa atin. He will use that to us, i-accuse niya tayo. Pero kung nakumpisal na natin yan, hindi na pwede iakusa sa atin ng Diablo yan. Oh, may tinatago ka pa. Pero kung nakumpisal na natin, mga kapatid, hindi na yan pwede gamitin ng Diablo sa atin. Who you to accuse me? Who are you to accuse me? The Lord has forgiven me already. Di ba? So, hindi pwede nang gamitin ng Diablo sa atin. Then, okay. So, verse 18. Take care how you hear. To anyone who has more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away. So, ganun kahalaga na dapat talaga natin pakinggan ang sinasabi ng Panginoon. Will be accountable for this, mga kapatid. Yung liwanag natin na hindi natin ipinapakita sa iba, hindi natin i-sinishare sa iba yung liwanag ng Panginoon. Yung liwanag ng Panginoon na nasa atin, hindi natin sinishare sa iba, will be accountable for it, mga kapatid. Okay? So, take care then how you hear. To anyone who has more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away. Diba? Doon sa parable of the talent, sa parable of the talent, yung dalawa ay they invested the talent given to them, pero yung isa hindi. Diba? Anong ginawa? Kinuha pa sa kanya. And then, itinapon pa sa doon sa kadiliman. Ibig sabihin, balang araw, mga kapatid, ay hahanapan tayo ng Panginoon. We will be accountable. Yung pagiging Kristiyano natin, hindi pwede na mabait ka lang sa sarili mo. Hindi pwede na ang pagiging Kristiyano mo ay sa'yo lang. Pagdating sa labas, ay you're not anymore living ng pagiging Kristiyano. Hindi pwede yung ganun, mga kapatid. Ang dapat talaga, sinasabi ng Panginoon na doon sa verse Matthew chapter 5 verse 16, sabi niya, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Ibig sabihin, kaya kailangan ipakita talaga natin yung ating mga liwanag, mga kapatid. Ibig sabihin, ipakita natin yung pamumuhay natin, ipakita natin ang ating pagiging Kristiyano, pagiging tagasunod ng Panginoon Kristo sa pauri ng ating pamumuhay. Hindi pwede na banal lang tayo, doon lang sa panahon ng linggo kapag nagsisimba tayo. At pagdating sa labas, sa ordinary days natin, ordinary sa daily routine natin, hindi pwede na parang hindi nakasama ang Panginoon.
Hindi pwede. Every day of our lives, ang liwanag na ito ay dapat taglay-taglay natin at patuloy itong nagliliwanag sa madilim nating daigdig. Kasi kung wala tayo ng mga Kristiyano, our world will become darkness. Our world will be in darkness. Kasi kung wala yung katuruan ng Panginoon si Hesus Kristo, ano magiging standard of living ng tao? Ano yung magiging pamantayan nila? Di ba, mga kapatid? So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. At maraming salamat sa mga nag-like, 154 likes, and then sa mga nag-tap ng screen, or kahit hindi mo nag-stop ng screen yet, andyan sila at nakiisa sa atin. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. At nawa, isama natin sa Panginoon na nawa ay magiging held accountable itong mga nasa gobyerno or nasa pamahalaan na nangungurakot ay mapanagot at magkaroon ng katarungan sa ginawa nilang mga kasalanan. So that is by now, mga kapatid. At remember, let our light shine before men, that they may see your good works, and the people will see it, will give glory to our Father in heaven. Shalom, that is by now, and signing off, my dear brothers and sisters.